Paspas kayo, no? Ang panahon. Ay, 31 pa dahil last. So, napala isa ka last Sunday, 31. As we continue our series study about the hope we have in Christ that gives us the courage and give us the understanding on how to deal with every problems and will greatly affect our mental health. Naana ta sa ato ang tema nga giuluhan, nothing can separate us. And our passage is found in Romans chapter 8, verses 28 to 39. Now, this passage is one of the most comforting and powerful passages in the Bible. And even this chapter 8, is called the mountaintop of the Christian life. Tungod kay kini nga chapter, si Apostle Paul naghisgot mahitungod sa freedom of condemnation. Hisgutan sa ni Pablo ang ministry sa Holy Spirit, if you read the whole chapter 8. And Paul also speaks about the hope of future glory. That's why if we look at our passage this morning, makita nato ang future glory. And finally, ihapon isgutan ani ang absolute assurance believer have in Christ. That's why it's called mountaintop. Nakata sa babaw o ato ni basahon. Now, ani nga pasahe, gitubag ni Pablo ang pinakalalong nga kadlukan sa tao. Nga mutubag kini sa pangutana, can anything separate us from God? Naabay makabuwag nato gikan sa Dios. Daghang mga magtotoo nag-struggle ni ini nga pangutana. Sahay kung moabot ang problema, when suffering comes, we wonder if God still cares, right? Kung natay problema, usahay makapangutana ta, na ba may Diyos nag-atiman ako? When trials are heavy, we wonder if God has forgotten us. Nakalimutan naman siguro ko sa Diyos. And of course, when we fail spiritually, like usahay wala tayo gana maapil o simba, usahay ang makita na to sa tungod galing mga dili naman kamubukon sa Diyos kasagaran akong gibuhat. We sometimes question this. And tungod ani nga mga pagbati, makapangutana tag nawakon ba ko sa Ginoo? Di ba, naiusahay nga, di isa kong simba kay masakit na akong sungay puntahan simbahan. Di ba, pwede mga ingana nga instances nga pangunahuna na to. Kaya nagunahuna taga, di ko man siguro kung nawatong sa Ginoo tungkol sa akong pagkakasala. Di ba? But, of course, Romans chapter 8, atong passage karon, gives us the strongest declaration of the assurance in the Bible. Of all the isa siya sa pinaka-strong na declaration sa atong kasiguruduhan. If you read the Bible. Kini nga pasahe, nagtudlo ni nato sa confidence is not grounded in feelings. That our confidence is not grounded in feelings. Dili siya nakabase, wala din siya nakapundar sa ato ang pagbati or sa pagbati sa uban. Or kaha sa atong circumstances, or kaha sa ato ang kagalingon ng kusog. Our confidence rests in the sovereign purpose of God, the finished work of Christ,
and the unbreakable love of God. O mo ni ang atong hisgutan karon kabuntadon. Na ay lima kamatuoran nga maghatag nato kasiguraduhan nga nothing can separate us. Wala gyud makabulag nato sa Dios. If we are in Christ already, wala nay kuha nato gikan sa ako ang pagka naa diha ng Kristo. O mo ni ang atong pasahe karon. Ang pulong sa Diyos na ingon sa Romans chapter 8, verses 28 to 39. Taas-taas ni siya, but ato lang ning dalion. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. Verse 13. For I am sure of this, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor deep, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa ito. First, truth is the sovereign purpose of God in all things. Nangita pa og Bisaya sa sovereign, wa man gyud mura man siya kuan kanang og tan-awon nimo sa sa Google, subiran niya kay ginayahang kuan ang iyang ihatag. Subiran niya. Now, ningon siya diha sa verse 28, and we know. Sa Bisaya pa, og nasayod kita. In this part of the chapter 8, nagsugod si Pablo of certainty. Paul begins with certainty. Kanang pag-ingon niya, and we know, it is certain words, certain phrase na siya. Siguro siya. Wala siya naingon niya, basin lang? Ano ba? Wala kasi namasin. Unta, wala siya ng unta. Sa ani nga, pag-istorya niya sa verse 28, nidiritso yun siya og nasayod kita. So, wala, dili siya, it is settled assurance rooted in the character of God. So, kung tanawon nimo ang kalibutan, the world lives in uncertainty. Ang kalibutan full of uncertainty. Ang kalibutan musulti nga,
maybe things will work out ra. Basit, okay na lagi siguro ta, di ba? Mangunta ka ta, di ba? Di ba, bisan sa atong prayer request, unta, tagaan ko sa Ginoo, di ba? That is a prayer of kanang murag, dili siguro ba? Kay naunta ka unta. Unta, ma-okay na ko, di ba? Unta, atagan ko sa Ginoo ani. Because sa tinud anay, ang kalimutan, puno ta sa uncertainties. But if you look at there, Paul is very certain. Ningon siya, and we know. Nasayod ta. That is truth. That is kamatuoran ka na. So, that's why, dili na tanang kanakitang natay mga na-exam, dili na tamingon kung good lang. Kaya ang atong kinabuhi, wala nakabase sa kanang kung unsay kung sanay mahitang bukma. Ano ba? Good luck. Uy. Or ang atong kinabuhi, mura siya we are not controlled by chance. So, our lives are under control, the sovereign rule of God. Ang atong kinabuhi, every battle, every happenings, sa matag na hinabo sa atong kinabuhi, it is controlled by the sovereign God. Like katuyuan matag butang na hinabo sa atong kinabuhi. That's why, we should not live by chance. Kung sa may sumpay niya sa verse, pag-ingon niya, and we know, for those who love God, all things work together for good. Wala siningon some things. Di ba? Dili lang ang maayo nga utang iyang gamit para maayo ta, para for our good. Paul said, all things, there's no exemption. Bukpa sa mo, matag panghitabo sa itong kinabuhi, God used it for our good. Di ba? So, this verse is also one of the misunderstood verse. Paul is not saying that all things are good. Wala sa iyan na yung nga, maayo ka ng butang. Di ba? Pain is not good. Right? Maayo rin ang masakitan ta. Dili maayo. Suffering is not good. Persecution is not good. Right? Loss is not good. Sin still destroys. Trial still hurts. Sakit. Isa po po'y maayo ba ni mga butana? Suffering still brings tears. Maghilap di ba sa itong mga gipangantos. But Paul teaches that God is so sovereign that He can take even painful circumstances and use them for His divine purpose. God is so sovereign na makahimo siya bisan pa ang sakit kaayo nga kahintang na po, sakit kaayo nga panghitabo sa itong kinabuhi, He can turn it into something that will give us good according to His purpose. The word or the phrase work together there carries the idea of divine orchestration. Iyahan yung gihimay-himay. Iyahan yung sitaw ka ng gitahi-tahi, matag pangitapok sa kong kinabuhi. He orchestrated every detail of our lives for our good according to His purpose. So, buta sa ko, nothing in our life is random. Dili random ang
mga nahitabo sa atong kinabuhi. Naana, giplano na sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Bisan ang mga butang nga dili maayo. So, the disappointment we experience is not random. The suffering we endured was not random. The delay we struggle is not random. Okay? Ibisan ka ng pagpangutang na to. Ato man ang plano, dili na siya random. Di ba ka ng plano sa bayro nun? Nato, anin ka ng mga bayro nun na to, di ba plano mong galing na nato? Which is dili maayo sa ato all the more God. That's why when we talk of work together there, it has something to do with divine orchestration. Iyahan ang tahit-tahita ng paghitabo sa itong kinabuhi. Sa iyang pagtahit-tahit sa itong mga paghitabo sa itong kinabuhi, it is for our good. Para sa itong kayuhan. Okay? So, many times, we only see broken pieces. So, daghan kayo mga panahon nga, we just see the broken pieces in our lives. Kamusta naman yun, Lord? Dagaan na kami kayo yung problema Ginoo. Diba? Kapatong-patong naman yung Ginoo. Look at this picture. The first kanang picture of base there is usahay ka na kasagaran ka na may pinagina itong makitaan sa akong kinabuhi. But what God sees is the other one. Katong kanang ba? Buak to, no? But we are, it was fixed through gold. Right? Tanawa ang picture na. Di ba? Gifix siya o gold. And it makes it more kanang appealing. It makes it more beautiful to see. Di ba? That's why every broken nga nahitabo sa akong kinabuhi, every kanang dili maayo nga nahitabo sa akong kinabuhi, don't just see it. Ayaw lang ka lang kung tanawa. Tanawa kung sa'y tuyong sa Ginoo nga nung hitugot na niyang mga butana. It is for our good. Di ba? Para sa itong kayuhan. So, then, if you look at the continuation of the verse, Paul identifies who received the promise. Kinsa may mudawat sa saan? To whom God will work together. In all things, God work together for good. Kinsa may iyahang tagaan sa saan? For those who love Him, o katong for those who are called. So basically, kung ako ni basihan ng bersikulo, ang pag-work sa Ginoo sa tanang butang para sa atong kayuhan, katurang mga magtotoo, katong nahibugman niya, katong gitawag niya. Di ba? So, God sovereignly orchestrates every circumstance in the believer's life to accomplish His Christ-centered purpose. Anong Christ-centered man? If you look at verse 29, if you look at verse 29, kanang i-underline, to be conformed to the image of the Son. Mo na siya, that's why it is in here, accomplish His Christ-centered purpose. Okay? So, we are certain of this.
that God, in all things, we who love God, we who are called by God, all things work together for you. Nothing is random. God is working even to the painful, the most painful circumstance we have. Okay? The next is the unbreakable chain of salvation. Ningon siya, for those whom He foreknew, He also predestined. Okay? Sa Bisayaan dahil ang pagka-Bisayaan sa Bisaya kay ningon man sento, kay silang mga gipili daan sa Dios. Dahil for those whom He foreknew, dayon sa Bisaya kay silang mga gipili nga daan sa Dios. So, buot pasabot, dili lamang kini nagpasabot nga nahimanudaan ang Dios sa impormasyon mahitungod sa tuwa. Okay? Wala lang nasayon ang Dios nga one day you will believe me. Ang Biblia, pag ingon niya foreknowledge, it means nga ang Diyos nagbutang na daan sa iyang mahigugmaong pahigsaan ibabaw sa iyang mga katawan. Iyan na daang gibutang ang iyang mahigugmaong pahigsaan. Not only that He knew things about us, but He already put His covenant love to us. Okay? Buot pasabot, kung tanawon na ito ang Ephesians, before the foundation of the world, sa walang pag-anin ng tao, na naiplano ang Diyos sa ato. Okay? O kini po nagpasabot niya, sa walang pag-anin nangita sa Diyos, ang Diyos mo ay unang nangita na to. Ha? Dili kita ang nangita sa Ginoo una. Kay unsahon man nato pagkakita sa Ginoo nga, pimigay nga to ang tahon ng Amazing Grace nga I once was blind. Di ba? Buta ka din kita sa Ginoo. That's why God, ang Ginoo ay unang nangita na to. Sa wala pa kami doon sa iya gitakta na niya ang iyang gugmaalang ka na to. Okay? Sa wala pa kamo doon niya, sa wala pa kamo tao, na ilahan na niya ka isip iyang anak, diha ang Kristo. Okay? Nagpasabot kini nga ang imong kaluwasan ug akong kaluwasan wala nagsugod sa atong gugmaalang sa Dios. Kundi nagsugod kini sa walay katapusan gugma sa Dios alang kanato. 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, for God is love. We love because He first loves us. Dili kita mo yung unang nahigugma sa Ginoo. Okay? Nanong makahatag ba yung natong assurance? Nakatay, nga naman, nakamagaling tayo kanta nga. Kanang itong kanta nga Bisaya na nag-ingon nga, about sa silingan, about sa hinigugma, sa third o sa wording nga, nawala pa sa akong mausab! Mausab man ang akong higala, mausab man ang akong hinigugma, apan ang Diyos, wala yung pag-usab. Our love changes always. Ang kinain niya sa atong gugma nga tao, may gugma ta sa mga tao nga lovable, di ba? No. Unya karon kay dili man na may mga panahon nga ang atong mga hindi gugma dili lovable. It changed. Pero ang gugma sa Ginoo, while we were yet sinners, samtang makasala pa ta, ihatang ipakamatyan. It never changes, and it gives us assurance nga wala kini nakabase sa atong paghigugma niya, kundi nag-una ang paghigugma sa Ginoo diri sa ato. It gives us full assurance. Okay? Then Paul continues, for those whom He foreknew, He also predestined. Okay? Buot pasabot kung maghisgot siya predestined, buot pasabot
God determined beforehand the destiny of believers. Iyahan ang determine kung asa ang imong destiny. Ang usahay, ang destiny nga atong gihuna-huna is kato ng langit. Di ba? Malangit ta. Iyahan na gi-predestined nga maadto gyud tag langit. Mao ni atong gihuna-huna. Pero if you look at that verse, ningon siya diha, ang continuation niya ana, He also predestined para asa man? To be conformed to the image of His Son. Mahimong ang Christ-like. May sama ta kang Kristo. Samtang nga ka sa kalibutan. Okay? Maunay, gi-predestined sa Ginoo alang ka nato to be conformed to the image of His Son. God's purpose in salvation is not only to rescue us from believers' judgment. Wala ka kanya giluwas sa impierno. Wala ka kanya gikuha dito. But His purpose is also to transform believers into Christ-likeness. Mahimot ang parehas ng Kristo. We need to reflect the image of Christ. That is why He predestined us. Mahimot ang sama ni Kristo. Mo ni say ako ang pagkahimong susama kang Kristo, mo na say atong goal. Kristohanon supposed to be. Dili lang ka nang makasimba ako. Dili lang ka nang makapil akong prayer meeting. What if the other day, kay ang simba Domingo, ang prayer meeting, ikasara sa isa kasimana. What if the other day, dili na ta mahimong sama kang Kristo? This should be our goal to be Christ-like. Kay maunay katuyuan sa Ginoo nga nung iya tang predestined. We are predestined to be conformed to the image of His Son. Okay? Mahimutang sama ang Kristo. Now, in continuation sa verse 30, na yung mga importante nga mga words nga iyahang diskutan ana. Di ba? First is, He predestined. Una, He foreknew. Dayon, He predestined. He called. He also justified. Then, He also glorified. How do you know this? We are just the beneficiary of all those things. Wala ginagawa. From beginning to the end, iya tanan sa Diyos. He predestined, He called, He justified, and He glorified. Wala ginagawa, isang gamay. Di ba? And notice also, the word glorified, it should supposed to be future informed, di ba? It's supposed to be, kay dili pa na mahitabo sa tuwa, kanang glorified, dili pa na mahitabo. Mahitabo na siya ibalik ni Kristo. But if you notice there, it is already in the past tense. Niyo siya, He also glorified. Nga naman. Because God's plan is so certain that Paul speaks of it as already accomplished. Ang plano sa Diyos, sigurado kayo. That's why Paul is already speaking as if it is already done. Okay? Sigurado kayo ang plano sa Ginoo. That's why let's not doubt sa mga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Kung misulti siya aning mga butanga, He will surely do it. One of the things, usa sa butang nga wala pa natuman sa saad sa Diyos, isang iyang pagbalik. The rest, iyang pagbanalangin ka nato, iyang pagprotekta ka nato, iyang gutuman sa atong kinabuhi. And
Ang ebidensya sa iyahang matinumanon sa iyahang saan diri kanato is your presence today. Ang atong presensya karon maoy ebidensya nga ang Dios matinumanon sa iyahang mga saan diri kanato. So, because salvation is entirely the work of God, the future's glory is absolutely secure. Okay? Tungod kay ang kinatibuk-an, panang buhat sa kaluwasan, iya man sa Diyos. Then, ang ato ang future glory is absolutely secure. Okay? Next, our unshakable position as believers. Dili gyud matawag nga posisyon. Ningon siya sa verse 31. What shall we say then to these things? If God is for us, who can be against us? Di ba? This is a rhetorical question. Okay? It means it has already an obvious answer. Nana ni siya ay obvious kayo nga tubag. Pag-ingon niya, if God is for us, kung ang Diyos ako ka, kisa may makaibatok ka na to, of course, wala. Ang tubag yung anak, di ba? So, and if you look at He who did not spare His Son, His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Di ba? Gihatag na niya ang pinaka greater treasure sa Amahan. Kung gihatag na sa Amahan ang iyang anak, buktong anak, will He not secure our salvation? Will He not provide anything just for us to be certain of our salvation? Di ba? Gihatag na po niya. That's why Ningon siya niyo, will He not also, will He graciously give us all things? Dili ba niya ihatag ang tanang butang? Nahatag ganin niya ang pinaka-greatest treasure niya na iyang buktong anak. Dili ba ka niya ihatag ang ubang mga butang? And this is very great and comforting nga statement sa Biblia na wala gyud maka-against nato. There will be no power that will prosper against us. Well, Paul is not saying wala na yung posisyon wala na ingon si Pablo nga wala na tayong problema, wala na tayong kasakit, naagya po yung mga posisyon. But the good thing is, we have Christ that will sustain us with all these trials nga atong ibang atubang. That's why, ako yun yung ibalik-balik permit, according to Philippians chapter 4, verse 13, ingon ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag ingon niya, I can do all things, if you read the preceding verses of that, nagkalisod si Pablo. Na yung mga time nga, gigutom siya, na yung mga time nga, walang good siya, yan mo. Pero matong pa niya, may po niya ang tanan. Kaya nga naman, dili tungog kay bright si Pablo, dili tungog kay maayo si Pablo mang negosyo, kaya nga may negosyo si Pablo, dili tungog kay na yung mga tao na nisuporta sa iyang ministry, pero klaro kaayo iyang sulti. Nga iyang mahimo ang tanan, tungod kay si Kristo naghatag pa niya puso. The same way with us, ang atong mga problema dili mawala. Ang atong mga gipag-antos dili mawala. But what the Word of God assures us is this, that we have Christ that will sustain us as we face these trials. As we are in the middle of suffering, as we are in pain.
Okay? Naa si Kristo nga maghatag ka nato kusog, maglipon ka nato. So, mo ni siya ang mga pangutana ato nga chapter nga sa ato nga verse 30, 33, 34, mga rhetorical questions. If God is for us, who can be against us? Of course, nothing. Will He not also with Him graciously give us all things? Kung iyang ihatag niya na, dili ba po niya ihatag ang panangmutan? Of course, iyang ihatag. What shall we bring? What shall bring any charge against God's elect? Na aba? He already justifies us. Diba? Iyan at ang di-justify. We are not declared guilty already. Well, of course, si Satanas, pero may magsulti na ito. Kasasala ka. Ang kalimutan will always permita mo post na ganit ang verse sa Facebook. Maguna-una dahil nandayo ng mga tao nga, hypocrite, pa-verse pa. Di ba? No. Napa kayo pa-verse. No. Na yung mga ingana. That's what the world is doing. But with God, we are already justified. We are not declared guilty already. Gikuha na ni Kristo ang silot sa sana. Dili na kita ang makitaan sa Diyos, pagpili si Kristo na. And even our conscience, bisan ang atong konsensya, usahay magmula-una ka nga, luwas ba kanin ko? Di ba? Usahay kung makasalat ka, nayun ako sa Ginoo. That is our conscience is saying to us. But the Word of God is clear that we are already justified. That's why wala na yung maka-bring of charge against us. No one can bring the charge against us. Dili na tayo lukman. We are already justified. Next is, who is to condemn? Of course, wala. There is now no condemnation ganin. Di ba? Wala na yung condemnation. So, because Christ has fully secured our justification, no accusation can ultimately condemn the believer. Okay? Wala na, dili na ta ma-accuse as sinner. Kaya nga naman, gipakamatyan na ni Kristo ang atong mga sala. Iyahang gipakamatyan ang atong mga sala. We are not guilty anymore. Kaya nga naman, si Kristo gisilutan na tungkol sa atong mga sala. Then let's go to the fourth truth that will give us comfort and assurance, the unbreakable love of Christ. Ningon siya sa verse 35. This is also a rhetorical question. Ningon siya diri, who shall separate us from the love of Christ? Na abay makamuwag ka nato sa gikan sa gugma sa Ginoo? Of course, the answer there is clear. No, walay makabulag ka nato. And in here, iyan ang gisgutan ang mga paghitabo sa kinabuhi. First, ningon siya, shall tribulation, shall distress, shall persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. Kini mga butana makabulag ba nato gikan sa gugma sa Ginoo? Ningon siya rin, as it is written, for your sake you are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Ang tubag sa pangutana, no. In all these things, niining mga butangan itong gisgutan, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Ningon si Pablo, we are more than conquerors
Okay? Dumadaog ta. Yes, we have these things na aning mga butana, dili ni nato malikayan. That's why we don't have to find problem. Dili na galit taangay mangitag problema kay kanuman. Ang problema na mo'y mangita sa atuwa. But of all these things, God assures us, God comforts us, that in all these things, we are more than conquerors. Dumadaog ta. That's why dili ka mo yung Lord, dili ako. Dili na ako ni kaya. Problema hanin, dili na ako kaya Ginoo. But let's be clear ha. Dili na to kaya. Kaya ano man, the continuation of the verse, it says that through Him, mula as mahimo ka rin nato, tungkol kang Kristo. Dili na to mahimo kong kitara. But we can strongly face these things. Problema, trials, struggles, kasakit, pag-antos, maatubang ni natong mga butana. Tungod kang Kristo nga nahimugma sa ato. Kaya kung magkita-kita lang, mundang kita. Kaya kung magkita-kita lang, hindi yun nato kaya. Kaya limitado lang atong usog. Limitado lang atong source. Limitado lang atong kaalam. But the good thing is, as we face these things, we are not alone. Wala ka naging usarap na ang Ginoo maghatag ka na itong kusog aron matubang ni natong mga butana, mag-sustain sa atua aron maka sa hinay-hinay makaaginod kita pagkatubang niining tanan nga dili maayo nga nahitabo sa atong mga kinabuhi. Lastly, so the sustaining love of Christ remains steadfast even through the deepest suffering of believers. This is the comforting here. Ang gugma sa Ginoo nagpabilin, taliwala sa mga problema na ato ang ipagkatubang. Lastly, the absolute certainty of God's love. Ningon si Pablo, for I am sure of this. That is a statement of certainty. Kay nasayod ko sa mayang ingon that neither death nga dili ang kamatayon, dili ang kinabuhi, dili ang mga anghel, dili ang mga nagdumala, dili ang mga butang na naa dinhi, ug bisan pa ang mga butang na moabutay, bisan pa ang gahom, ang gitason, ang gilawon, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Bukod pasabot, wala kay makamulag ka nato gikan sa gugma sa inyo. Not even ourselves. Bisan kita, dili nato mabulag ang ato ang kaugalingon gikan sa paghigugma sa Dios. So, nothing can separate believers from the love of God in Christ Jesus. Notice where our security is found. Not in ourselves, not in our emotions, not in our strength. Our security is found in the unchanging love of God revealed in Christ. Human love often changes. Sama-sama giniging kagalingan. Human promises often fail. Napagaling tayo ingon nga, napagaling tayo ka ng code, bitaw nga, gingon nga, promises are made to be broken. Di ba? But God's love is eternal. God's love is covenantal. Iyahag yun ng pagigsaan nga rin ka na to.
And God's love is unbreakable. There will never be a moment that Christ stopped loving us. Walay higayon nga ni undang si Kristo sa paghigugma nato. And take this, that our failures cannot separate us from God. Our fears, ang atong mga kahadlok, cannot separate us from God, from the love of God. Even death itself cannot separate us from the love of God. Ang imong pagkupot, ang atong pagkupot sa Ginoo, sometimes feel weak, maluya. Samot ta sa pag-abot sa mga problema nini kinabuhian. But one thing is very sure. God's grip on us, ang pagtupot sa Ginoo diri nato, never weakens. Nothing can snatch us from the hand of God. Walay makakuha kanato gikan sa kamot sa Ginoo. We are eternally loved by Christ. Okay? So even in the deepest suffering, Christ's sustaining love remains steadfast. Bisan taliwala sa atong mga problema, sa atong mga sakit, sa atong mga paghantos, Christ's sustaining love remains steadfast. Pagpabilin ang paghigugma ni Kristo kanato. Okay? Again, walay panahon nga niundang ang Diyos sa paghigugma kanato. Sa tanang panahon, iya kita gihigugma. Now to end this, because of Christ, your life, ang atong kinabuhi, is under God's sovereign control. Everything na nahitabo sa atong kinabuhi is orchestrated by God for our good. Our salvation is eternally secure. Kaya wala kini nakabase sa sirkunstansya na nahitabo sa atong kinabuhi. Wala kini nakabase sa atong pagbati, o wala kini nakabase sa atong kusog, kundi nakabase kini sa buhat sa Diyos. Our justification is fully settled. We are not guilty anymore. There is now no condemnation to those who are in Christ. We are not guilty anymore. And our suffering has divine purpose. Nagkatuyuan ng Diyos sa mga pakitabo sa itong kinabuhi. Maayo man o dili. And lastly, our future is safely held in the love of God. Ang ating pumaon, bikotan sa Diyos, diha sa iyang pagmamahal. And this is not fragile hope, but this is not an emotional positivity. Aron lang ma-encourage mo, aron lang ma-uplift mo. No. But this is unbreakable assurance grounded in the sovereign grace of God and the finished work of Jesus Christ. That's why if we worry, silent that God is still sovereign. When we are suffering, our pain is not abandonment. Wala tagibiyaan sa Ginoo. But He's using those pain for our good. The cross has already spoken forgiveness. If we are doubting, let us look again to Christ and His finished work.
and to us all, let us hold firmly to this truth that nothing can separate us from the love of Christ Jesus, our Lord. Mayong bugtag ng atong kayo.